Ngunit isa sa mga paramedic na lumapit kay Isa ay si Tein, ang assassin na may code na LTE, na nagpanggap. Samantala, natapos na ang break sa Senado, hindi na kayang patagilan pa ni Senadora Delgado ang botohan. Si Tein, kunwari tinitingnan ang kalagayan ni Isa, ay palihim na kinapa ang bulsa nito para kunin ang ebidensya. Mabuti na lang, nagkamalay si Isa at buong lakas na lumaban. Ngunit dahil sa mga tinamong sugat, hindi niya ito nakayanan. Nakuha ni Tein ang memory card at nawala. Sa huli, natapos ang pagdinig. Si Tonyo Ocampo ay formal nang nakumpirma at nanumpa bilang kalihim ng tanggulang pambansa. Nang gabing iyon, bumalik si Benjo sa kanilang tahanan, ipinagtapat ang kanyang mga alinlangan sa asawa. Si Aurora, gamit ang talas ng isip ng isang abogado, ay nagsabi, nang biglang huminto si Agent Marco Reyes sa pagsasabi ng totoo tungkol kay Ocampo at umako ng kasalanan, tiyak na may isang taong makapangyarihan at nakakatakot na naroroon o nagbibigay ng pressure. Nang maalala ang eksena, bukod kina Benjo at Chavez, si Tonyo Ocampo lang ang kagagaling lang sa pagpasok sa silid. Lalong tumibay ang hinala ni Benjo kay Ocampo. Kinabukasan, habang naghahanda si Ocampo para sa unang araw sa Department of National Defense, pinuntahan ni Senadora Delgado si Pangulong Benjo. Ikinwento niya ang tawag ni Isa Santos kagabi, na may ebidensya raw ito laban kay Ocampo, ngunit nawalan ito ng kontak at may nangyaring aksidente malapit doon. Lahat ng hinala ay nakaturo kay Ocampo, sabi ni Delgado. Kahit magkalaban tayo sa politika, mahal ko ang bansang ito. Hindi natin pwedeng hayaang isang bombista ang mamuno sa militar. Pagkatapos nito, agad na ipinatawag ni Benjo si NICA Director General Ricky Gomez, tinanong kung nasaan si Agent Isa Santos. Si Gomez ay, kunwari, tapat na nagsabing si Isa ay pinaghihinala ang kasabwat ni Agent Marco Reyes kaya ito nagtago. Samantala, nagkamalay si Isa Santos sa isang ligtas na bahay. Nalaman niyang buhay pa siya at nasa poder ni Mizen. Hindi rin alam ni Mizen kung sino ang nagdala sa kanya doon. Totoo kayang pinatawad siya ng assassin na si Tein, o may iba pang nagligtas sa kanya? Pinagdugtong-dugtong ang mga impormasyon, gumawa ng isang kontrobersyal na desisyon si Pangulong Benjo, ipagpaliban ng walang taning ang formal na panunumpa sa tungkulin ni Kalihim Tonyo Ocampo, gamit ang dahilang kailangan pang suriin ang proseso. Agad itong tinutulan ni Executive Secretary Migs Chavez, nangangambang lalo lang itong magdudulot ng kaguluhan sa politika. Ngunit pinakalma ni Benjo si Chavez, subukan mong pakalmayan ang media. Ipagpapatuloy ko ang investigasyon kay Ocampo. Lahat sa gabinete ay nagsabing mapanganib ang magtiwala kay Senadora Delgado, ngunit nagpasya pa rin si Benjo na sumugal. Kinausap ni Chavez ng sarilinan si Benjo, kapag ginawa nyo ito, babagsak ng husto ang trust rating ninyo. Mahal ng tao si Ocampo. Matigas si Benjo, kahit na, hindi ko kayang talikuran ang aking konsensya. Galit na lumabas si Chavez, nagreklamo kay Kalihim Leo Santos, ayokong makitang nilalapastangan si Ginoong Pangulo. Samantala, ipinakita ni Mizen kay Isa ang facial composite ni Tein. Siya ba ang gumawa nito sa iyo kagabi? Naalala ni Isa ang nakakatakot na sandali at kinumpirma na ito nga. Kasabay nito, si Tein ay nakitang nasa isang mamahaling tailoring shop ang suking patahian ni Kalihim Ocampo. At ang mas nakakagimbal, naroon din si NICA Director General Ricky Gomez, lihim na nakikipagpulong kina Ocampo at Tein. Ang pinakamataas na tiktik sa NICA ang siya palang pinuno ng mga traidor. Sa Malacanang, isang press conference ang nagaganap. Biglang nagbago ang mukha ng tagapagsalitang si Juan de la Cruz nang makatanggap ng urgent news. Isang hindi kilalang grupo ang naglabas ng napakaraming classified documents. Ibinubunyag ang mga kaso ng korupsyon ng maraming dating kalihim sa ilalim ni Pangulong Aquino, para sirain ang imahe ng dating rehimen. Agad nagkagulo sa loob ng Malacanang. Dahil si Benjo ay bahagi rin ng dating administrasyon, malinaw na target din siya ng paninirang ito.
Nagbanta pa ang grupo na ilalabas nila ang personal na iskandalo ni Pangulong Benjo. Agad tinanong ni Migs Chavez si Benjo kung mayroon ba siyang itinatagong lihim. Gulat si Benjo, iginiit na malinis ang kanyang konsensya. Tinanong ni Chavez si Leo Santos, na kasama ni Benjo mula pa kolehiyo. Giit ni Leo Santos, lagi lang siyang nasa eskwela at laboratorio, paano siya makakagawa ng masama? Sakto namang dumating ang reporter na si Rowena Gomez, dating go, kay Chavez, dala ang nakakagulat na ebidensya, mga litrato at dokumento na nagpapakitang maraming taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng relasyon si Benjo Rosales kay Aurora habang kasal pa ito sa iba, at si Benjo ang inaakusahang third party na sumire sa kanilang pamilya. Nang makitang delikado ang sitwasyon, sumugod si Chavez sa opisina ng Pangulo, tinanong si Benjo kung totoo ba ito. Si Benjo, kahit masakit, ay tapat na sumagot, oo. Kasabay nito, sa detention facility, si Director General Gomez ay pinipilit si Agent Marco Reyes na amining kasabwat si Agent Isa Santos. Natakot si Marco Reyes ngunit iginiit, ako lang ang may gawa nito. Walang kinalaman ng iba. Samantala, si Agent Isa Santos ay nasa isang malaking mall, tila may sinusubaybayang babae. Napansin niyang naroon din ang mga terorista, tauhan ni Ocampo, Gomez. Ang babae ay labis na natakot, palihim na nagtago sa banyo, tumawag sa telepono, umiiyak na kinukumusta ang anak. Bago pa matapos, kumatok si Isa sa pinto, nagpakilalang Nika agent na nais makipag-usap. Lumalabas na ang babae ay ang asawa ni Agent Marco Reyes. Kinidnap ng mga terorista ang anak nila para pilitin si Reyes na umako ng kasalanan. Maya-maya pa, natunton ng mga terorista sina Isa at ang asawa ni Reyes. Agad silang inatake, ngunit si Isa, kahit may iniinda pa, ay nagpakita ng galing bilang agent, madaling napatumba ang mga kalaban at nailigtas ang asawa ni Reyes. Ngayon, alam na ng buong palasyo ang iskandalo sa personal na buhay ni Benjo. Gayunpaman, si First Lady Aurora ay kinausap si Migs Chavez, ikinwento ang buong katotohanan noon. Nagkakilala sila ni Benjo nang tulungan siya nito sa isang environmental case. Kahit hindi sila magkasundo sa simula, naantig si Aurora sa kabaitan at katapatan ni Benjo. Nagtapat ito ng pag-ibig kahit alam niyang may asawa na siya. Ngunit ang asawa ni Aurora noon ay mapanakit. Umalis si Aurora kasama ang anak, si Paulo, at nagsimulang makipag-date kay Benjo bago pa sila formal na naghiwalay ng dating asawa. Nang malaman ito, masayang pinuntahan ni Chavez si Benjo, tinanong kung bakit ito itinago. Sinabi niyang may paraan na para malusutan ang media scandal. Ngunit, tumanggi si Benjo. Ayaw niyang isangkat ang anak na si Paulo sa politika. Ayaw niyang ang personal na buhay nito ay pagpiestahan ng buong bansa. Walang nagawa si Chavez kundi umalis. Sinabi pa bago lumabas, Ginoong Pangulo, baka hindi kayo manalo. Ang pagkapangulo ay hindi para sa masyadong mabuting tao. Naalala ni Benjo ang mga nakaraan. Kahit hindi tunay na anak si Paulo, minahal niya ito at inalagaan ng buong puso. Isang maliit na gallows lang ay dinadala na niya sa ospital, binabantayan buong gabi. Nang maayos na ang lahat, nagpropose siya kay Aurora, nangakong magiging ama ni Paulo at aalagaan sila habang buhay. Nangako silang hindi nila hahayaang mahirapan si Paulo. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang malaman ng bata ang katotohanan. Kasabay nito, opisyal nang nagdeklara ng kandidatura si Mayor Cardo Dalisay, at muling sinubukang hikayatin si Migs Chavez na sumapi sa kanya. Ngunit matigas na tumanggi si Chavez, nananatili ang tiwala niya kay Benjo. Nagdeklara na rin ng kandidatura si Senadora Isa Delgado, ipinalabas sa TV ang kanyang talumpati. Pinuri niya si Benjo sa pagpapanatili ng kaayusan, sabay parinig na oras na para ito, magpahinga, at bumalik sa pagtuturo. Napanood ito ni Migs Chavez at galit na umalis. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, biglang nagsalita ang anak na si Paulo kay Benjo, Itay,
Kayo po ang tunay kong ama. Walang makakapalit sa inyo. Labis na kaligayahan at pagkaantig ang naramdaman ni Benjo. Hindi nagtagal, humingi ng payo si Migs Chavez kay Joey Reyes. Ngumiti lang si Reyes, ang isang mahusay na executive secretary ay yung naniniwala sa mabuting tao, hindi lang sa taong laging nananalo. Nagising ang diwa ni Chavez. Naalala niya na sa lahat ng oras, si Benjo ay laging tapat at hindi nagsinungaling. Pinuntahan niya si Benjo, Ginoong Pangulo, gagawin ko ang lahat para tulungan kayong maging susunod na Pangulo. Kasabay nito, natagpuan ng team ni Mizen ang CCTV footage mula sa aksidente ni Isa Santos. Ipinapakita nito na may ibang lalaki na nagligtas kay Isa mula sa sasakyan bago dumating si Tein at kunin ang ebidensya. Sino siya? Agad namang dinala ni General Gregorio Goyo del Pilar si Benjo sa isang lihim na Nika safe house. Doon, isang pamilyar na anyo ang lumabas mula sa dilim, si Agent Miguel Cruz, dating Juno, kasintahan ni Isa. Buhay siya. Si Isa Santos, na dinala rin doon, ay napaiyak sa tuwa nang makita si Miguel sa monitor. Ipinaliwanag ni Miguel na nagtago siya para lihim na imbestigahan ang tunay na utak ng pambobomba, na pinaniniwalaan niyang isang mataas na opisyal sa gobyerno. Noong araw ng pagsabog, natuklasan niya ang plano at sinubukang mag-report sa Malacanang ngunit hinarang siya ng mga guns utos ng tiktik. Pagdating niya sa batasan, huli na ang lahat. Alam niyang hahanapin siya para patahimikin. Kaya naghagis siya ng ilang personal na gamit sa mga guho para magpanggap na patay, at lihim na nag-imbestiga. Siya rin ang nasa likod ng grupong naglabas ng mga iskandalo ng dating mga kalihim para guluhin ang imbestigasyon at para magkaroon ng dahilan na makalapit kay Benjo nang hindi kainahinala. Ngayon, binura na niya ang mga maling impormasyon. Binalaan niya si Benjo na ang mga tiktik ay wala lang sa Malacanang at Nika, kundi pati sa militar. At higit sa lahat, may isa pang kainahinalang nakaligtas sa pagsabog, si General Antonio Luna, dating LAI. Bumalik sa investigasyon, si Director General Gomez, ang tiktik, ay pilit na iginigiit na sina Agent Isa Santos at Marco Reyes ang pumatay kay Moong para maghayganti kay Miguel. Ngunit si Benjo, naalala ang babala ni Miguel tungkol kina Ocampo at Luna, ay hindi sumunod sa gusto ng marami at patuloy na ipinagpaliban ang formal na pagtatalaga kay Ocampo. Pagkatapos, dinala ni General Goyo del Pilar si Benjo para harapin si General Luna na naka-house arrest. Diretsahang tinanong ni Benjo si Luna tungkol sa pambobomba, ipinakita ang ebidensya tungkol sa simulation video na iilang matataas na opisyal lang ang nakakaalam. Sumagot si Luna na hindi niya ma-access ang file na iyon dahil sa mismong araw ng pagsabog, nakatanggap siya ng abiso mula sa Malacanang na pansamantalang tinanggal ang kanyang command authority, isang security protocol kapag may malaking insidente, at naibalik lang ito pagkatapos. Kaya imposible raw nakasabwat siya. Naguluhan si Benjo. Sino ang nag-utos na tanggalan ng kapangyarihan si Luna? Iniutos niyang ipagpatuloy ang house arrest kay Luna hanggang mapatunayan ang kanyang sinabi. Para hindi mahalata ang kanyang lihim na imbestigasyon, si Benjo ay nagtiwala lamang kay kalihim Leo Santos. Hiniling niya ritong lihim na alamin kung sinong staff sa Malacanang ang tumawag para tanggalan ng kapangyarihan si General Luna bago ang pagsabog. Nang gabi ding iyon, tumawag si Miguel Cruz kay Mizen para kumustahin si Isa. Sinuri ni Mizen ang security camera ng apartment at napansin ang isang bagong delivery man ng gasol na kainahinala. Agad na tumawag si Miguel para babalaan sina Isa at Mizen na umalis agad. Tama nga ang hinala niya, pinasabog ng delivery man, tauhan ni Ocampo, Gomez, ang bomba na nakakabit sa tangke. Mabuti na lang, nakalabas na sila. Sa wakas, nagkita ng personal sina Isa at Miguel. Hindi nila napigilan ang kaligayahan, lumapit sa isa't isa. Bigla, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw, patama kay Isa. Mabilis na hamarang si Miguel, sinalo ang bala. Malubha ang tama, bumagsak siya at namatay sa mga bisig ni Isa.
Nasaksihan ang pagkamatay ng minamahal sa pangalawang pagkakataon, hindi mapigil ni Isa ang pag-iyak sa sakit at galit. Ang sniper, dahil nabigo ang misyon, ay nag-report sa organisasyon. Sa naharaang natawag, nabanggit niya ang isang taong nagngangalang, Kim, at ang pinakamakapangyarihang pinuno na tinatawag na, VIP. Kasabay nito, natagpuan ni Kalihim Leo Santos ang recording ng tawag na nagtanggal ng kapangyarihan kay General Luna. Galing ito sa opisina ng Executive Secretary. Iniulat niya ito kay Joey Reyes. Biglang nagbago ang ekspresyon ni G. Reyes. Ngayon, pati si Leo Santos ay hindi na lubos na nagtitiwala kay Migs Chavez, tinanggihan niya ang alok nitong mag-dinner. Nakarating kay Benjo ang balitang tuluyan ng pumanaw si Miguel Cruz. Si Isa Santos ay lubos na nalumbay, binabasa ang mga lumang mensahe, inaalala ang masasayang sandali. Umiyak siya ng buong pait. Si Mizen ay nakatayo lang sa labas, hindi magawang istorbohin siya. Naalala ni Benjo ang pangako kay Miguel, nagpasya siyang hanapin ang mga salarin hanggang sa huli. Pinuntahan niya si Joey Reyes, nagtanong ng may malalim na kahulugan, Pilipinas, anong klaseng bansa ba ito? Sumagot si Reyes, kayo, Ginoong Pangulo, ang dapat sumagot niyan. Kinabukasan, nagising si Mizen at nakitang si Isa Santos ay gising buong magdamag, nakatutok sa computer, naghahanap ng mga clue. May natuklasan siya. Nang akmang aalis si Isa para maghiganti mag-isa, pinigilan siya ni Mizen, masyadong mapanganib mag-isa. Magkasama na tayo ngayon. Sama-sama nating huhulihin sila. Para hindi mawalan ng saysay ang pagkamatay ni Agent Cruz. Biglang tumawag ang asawa ni Agent Marco Reyes kay Isa, humihingi ng tulong para sa anak. 2 araw nang hindi sila kino-contact ng mga kidnapper. Gamit ang huling audio message ng bata, natukoy nila ang lokasyon kung saan ito bihag. Samantala, nagtungo si Leo Santos sa technical room ng Malacanang, hinihiling na mahanap ang orihinal na recording ng tawag kay General Luna. Paglabas niya, naghihintay si Migs Chavez. Ano ba yang sikreto mong ginagawa na hindi mo masabi sa akin? Tanong ni Chavez. Dahil nanatiling tahimik si Leo Santos, walang nagawa si Chavez kundi umalis. Sa labas, inutusan ni Tain ang tauhan na bumili ng ice cream para sa batang bihag. Sakto namang nakita ito ni Isa Santos at Mizen habang nagmamanman sila sa lugar. Isang mainit na habulan ang naganap. Dahil sa galing ni Isa, mabilis niyang naabutan si Tain. Akmang bubunot ito ng baril para lumaban, ngunit sa pag-aagawan, pumutok ang baril, tinamaan si Tain mismo at malubhang nasugatan. Sa mga sandaling ito, si Benjo, na lubos ng naniniwalang sangkot si Ocampo, ay inutusan ang kanyang mga tauhan na mabilis na makipag-ugnayan kay Agent Isa Santos para sa koordinasyon, ngunit kailangang maging maingat para hindi mahalata ni Ocampo at ng mga tiktik. Ang huling pagtutuos ay malapit ng maganap. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, at ang sukdulang sa buwatan sa kapangyarihan sa kabila ng mga babala at nakababahalang pangyayari, itinuloy pa rin ni Pangulong Benjo Rosales ang nakatakdang seremonya ng pagtatalaga sa mga miyembro ng bagong pambansang pamahalaan ng pagkakaisa, kasama na si Kalihim Tonyo Ocampo. Samantala, si Agent Isa Santos at Mizen, gamit ang susi ng apartment na nakuha mula sa nasugatang si Tain, ay natunton ang tirahan nito. Isa itong mamahaling condo unit sa gusaling katapat mismo ng lugar kung saan magbibigay ng mahalagang talumpati si Pangulong Benjo. Ang mas delikado, nakakita sila ng mga palatandaan ng isang planong pamamaril, sniper setup. Gamit ang kaunting teknikal na husay, ang tunay na sniper na si Tain, hindi ang nasugatan sa mall, ay madaling nakapasok sa unit na iyon kanina pa, kinuha ang nakatagong sniper rifle, maingat na binuo ito, at itinutok sa entablado kung saan magtatalumpati si Benjo. Sakto namang nagmamadaling papunta si Agent Isa Santos kasama ang backup team sa gusaling iyon. Bigla, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Kalihim Leo Santos, ang audio recording ng tawag na nagtanggal ng kapangyarihan kay General Luna.
Pinakinggan ito ni Isa at natigilan ang boses sa recording ay walang iba kundi si Executive Secretary Migs Chavez. Kasabay nito, natuklasan ng security team ni Ocampo, Gomez ang presensya ni Isa sa gusali. Bago pa siya mapalibutan at mahuli, nagawa ni Isa na bunutin ang baril at magpaputok ng isang beses patungo sa bintana ng unit kung nasaan si Tein, umaasang makatawag pansin o makagambala. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa katapat na gusali. Bumagsak si Pangulong Benjo Rosales sa entablado. Naging lubos na magulo ang paligid. Sigawan, sirena. Nagtakbuhan ang mga tao para magtago. Agad na kumalat ang mga pulis at security personnel sa lugar at sa pinakamalapit na ospital. Isinugod si Benjo sa emergency room. Sa kabutihang palad, hindi tinamaan ang mahahalagang bahagi ng katawan. Nakaligtas si Benjo. Gayunpaman, ipinakita sa pagsusuri na ang mga piraso ng bala ay malapit sa puso at kailangan siyang operahan agad, kung hindi ay manganganib ang buhay. Ang operasyon ay tinatayang tatagal ng kalahating araw. Ayon sa batas, ang pinaka-senior na opisyal sa kasalukuyang gobyerno ang pansamantalang hahalili bilang pangulo habang inooperahan si Benjo. Ito ay ang kalihim ng pananalapi. Ngunit isa pang kakilakilabot na balita ang dumating, natagpo ang patay sa kanyang bahay ang kalihim ng pananalapi, hinihinalang inatake sa puso. Nagulantang ang lahat, kaya, ang pangalawang pinaka-senior, na siya ring may pinakamataas na trust rating sa publiko, ay walang iba kundi si kalihim ng tanggulang pambansa Tonyo Ocampo. Tila pumapabor sa kanya ang tadhana. Kasabay nito, sa isang lihim na lugar, kinumpronta ni Ocampo ang tauhan niyang si Kim, bakit kumilos ang organisasyon na patayin si Benjo nang hindi ko alam. Sa interrogation room ng NICA, walang tigil si Director General Ricky Gomez sa pagtatanong kay Agent Isa Santos, bakit siya naroon sa lugar ng pamamaril, bakit nasa kanya ang susi ng apartment ng sniper. Ngunit iginiit ni Isa ang kanyang karapatang manahimik, alam niyang hindi niya mapagkakatiwalaan ang kahit sino doon, kahit pa ang pinuno ng NICA. Nang malaman ni First Lady Aurora ang nangyari sa asawa, dali-dali siyang pumunta sa ospital. Habang tinitingnan si Benjo na walang malay, wala siyang magawa kundi umiyak. Inalo siya ni G. Joey Reyes. Bago itulak papasok sa operating room, ibinulong ni Benjo kay Senadora Isa Delgado, pakiusap, subukan ninyong pigilan si Ocampo, hintayin niyo akong bumalik. Nakita ang katapatan at determinasyon sa mga mata ni Benjo, tumango si Delgado, sa pagkakataong ito, nais niya talagang tumulong. Si Tonyo Ocampo ay formal na naging pansamantalang pangulo sa pangalawang pagkakataon. Si Benjo ay dinala na sa operating room. Agad namang nagtungo si General Goyo del Pilar sa interrogation room, humiling na makausap sandali si Agent Isa Santos. Ngunit iba ang tunay niyang pakay. Nang silang dalawa na lang, palihim siyang nagbigay ng senadoryas, pinapatunayang mapagkakatiwalaan siya at kumikilos ayon sa utos ni Benjo. Pagkaupo bilang pansamantalang pangulo, agad ipinamalas ni Ocampo ang kahanga-hangang pamumuno. Mabilis at mapagpas siyang gumawa ng sunod-sunod na desisyon, lalo na sa usaping militar at seguridad, na ikinagulat ng marami. Hindi kayang kumilos ng ganito kabilis ang isang baguhan sa pwesto, maliban kung lahat ay nakaplano na. Tinupad ni Senadora Delgado ang pangako, sinubukang kausapin si Ocampo para antalahin ang mga mahahalagang desisyon. Ngunit si Ocampo, na puno na ng kapangyarihan, ay naging nakakatakot at hindi na matinag o maimpluwensyahan. Walang nagawa, umalis na lang si Delgado. Habang inililipat ng kulungan, utos ni Ocampo, na pagtanto ni Agent Isa Santos na kakampi si General Goyo. Matalino silang nagkunwaring nag-aaway at nagsasakitan. Sa gitna ng kaguluhan, palihim silang nakapagpalitan ng ilang mahahalagang impormasyon nang hindi nahahalata ng mga bantay ni Ocampo. Agad namang pinuntahan ni General Goyo si Mizen. Sa una, akala ni Mizen ay huhulihin siya ng mga tauhan ni Ocampo kaya tumakbo siya.
Ngunit pagkatapos magpakilala at magpaliwanag si Goyo, kumalma rin siya. Sa loob ng sasakyan, pinag-usapan nila ang sniper na si Tein ang bumaril kay Benjo. Samantala, sa Malacanang, nagtungo si pansamantalang Pangulong Ocampo sa Military Situation Room, inutusan ang mga puwersang humahabol na barilin agad si Tein kapag natagpuan. Naroon si Kalihim Leo Santos at agad tumutol, Ginoong Pangulo, kung si Pangulong Benjo po iyan, ipapahuli niya ng buhay para maimbestigahan at malaman kung sino ang nag-utos. Ngunit isinantabi ito ni Ocampo, nahuli natin si Moong, may nakuha ba tayong impormasyon? Barilin na iyan para masiguro ang kaligtasan ng ating mga sundalo. Mariin niyang iniutos ang pagbaril. Makalipas ang ilang sandali, may report na dumating, tagumpay, ang misyon, napatay na ang sniper. Sa ospital, nagkaroon ng malubhang komplikasyon ang operasyon ni Benjo. Bigla siyang dinyugo ng husto. Nagkagulo ang mga doktor sa paghahanap ng paraan para mailigtas siya. Pagkatapos ng maraming oras ng tensyon, natapos ang operasyon. Inanunsyo ng doktor na nagtagumpay silang pigilan ang pagdurugo at alisin ang mga piraso ng bala, ngunit dahil sa dami ng nawalang dugo, si Benjo ay nahulog sa malalim na coma, hindi tiyak kung kailan gising. Nang malaman ang balitang ito, ang mga tapat kay Benjo, Chavez, Reyes, Leo Santos, Juan de la Cruz, ay labis na nabahala. Kapag si Ocampo na ang may hawak ng buong kapangyarihan, malaki ang posibilidad na tuluyan ng ibaon sa limot ang investigasyon sa pambobomba at ang buong sabuatan. Gayunpaman, ang mukha ni Executive Secretary Migs Chavez ay tila kalmado, halos walang emosyon. Dahil dito, hindi napigilan ni Leo Santos ang galit. Sinigawan niya si Chavez na manhid, puro kapangyarihan lang ang iniisip at walang pakialam sa kalagayan ni Benjo. Agad nagpatawag ng press conference si Ocampo sa Malacanang. Sunod-sunod ang tanong ng mga reporter tungkol sa kinaroroonan ng sniper. Habang naghahanda ang tagapagsalitang si Juan de la Cruz na sumagot ng may pag-iingat, biglang lumapit si Ocampo at inagaw ang mikropono. Sa ngalan ng Malacanang, buong yabang na pahayag ni Ocampo, ako ang sasagot niyan. Para wala ng sundalong magbuwis ng buhay, iniutos kong ubusin ang teroristang iyon. Hindi tayo magpapatinag. Simula ngayon, opisyal nating idinedeklara ang gyera laban sa lahat ng puwersang terorista na nais maghasik ng lagim sa ating bansa. Ang mga matatapang at mapagpasyang salitang ito ay madaling nakalinlang at nakakuha ng suporta ng publiko. Mabilis na tumaas ang trust rating ni Ocampo. Siya na ang naging pinakamalakas na kandidato sa pagkapangulo, halos tiyak ng mananalo kung ngayon gaganapin ang halalan. Sa tabi ng kama sa ospital, biglang nagkamalay si Benjo mula sa coma. Si Juan de la Cruz ang unang naroon, masayang nagbalita ngunit ipinaalam din ang sitwasyon sa labas, pinayuhan si Benjo na maghinay-hinay muna. Si First Lady Aurora ay laging naroon, nais lang na magpahinga ang asawa, ayaw nang bumalik ito sa mapanganib na Malacanang, iniisip na nandyan naman si Ocampo para pumalit. Ngunit hindi niya lubos na nauunawaan ang panganib. Dumating din si Kalihim Leo Santos. Ibinalita niya ang utos ni Ocampo na ipapatay ang sniper, na posibleng para patahimikin ito. Habang walang ibang tao, palihim niyang ipinarinig muli kay Benjo ang recording ng tawag ni Migs Chavez na nagtanggal ng kapangyarihan kay General Luna. Lalong napaisip ng malalim si Benjo. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ay nagtraidor nga ba? O may iba pang dahilan? Sa interrogation room, iginiit ni Agent Isa Santos na kay Pangulong Benjo Rosales lamang siya magbibigay ng pahayag, kahit ito'y comatose o kagigising lang, binalewala ang lahat ng utos ni Director General Gomez. Maya-maya, may utos na ilipat siya sa ibang pasilidad. Ngunit sa daan, hinarang ni General Goyo del Pilar ang sasakyan at iniligtas siya. Utos ito ni Pangulong Benjo, sabi ni Goyo. Nais niyang lihim mong imbestigahan si Ocampo, humanap ng matibay na ebidensyang magdidiin sa kanya. Ibinigay din ni Goyo kay Isa ang kopya ng recording ng tawag ni Migs Chavez kay General Luna.
Kinabukasan, nagpatawag ng biglaang pulong ang National Security Council, NSC, kasama sina Ocampo, Gomez, at mga pangunahing general ng militar. Kakaiba, ang mga kalihim ng ehekutibo tulad ni Miguel Chavez at Leo Santos ay hindi inimbitahan. Malinaw na may lihim silang pinag-uusapan. Labis na nainis si Miguel Chavez, bumalik sa kanyang opisina. Ngunit naghihintay na pala doon si General Goyo. Dinala ni Goyo si Chavez sa isang safe house para mag-usap. Doon, tapat na ikinwento ni Chavez ang tungkol sa tawag kay Luna. Iginiit niyang hindi niya alam ang nilalaman ng simulation file. Noon, isa lamang siyang mababang kalihim, sumusunod sa direktang utos ng kanyang boss na si Executive Secretary Joey Reyes, NG-Han. Idiniin ni Chavez na kahit si Reyes ay hindi rin alam ang nilalaman dahil si yumaong Pangulong Aquino mismo ang nag-utos na kolektahin at sirain ang lahat ng sensitibong file tungkol sa istruktura ng batasan matapos ang isang naunang information leak. Ang pahayag na ito ay tugma sa impormasyon ni General Goyo, na nagpapatunay na nagsasabi ng totoo si Chavez tungkol sa hindi niya pagkaalam sa nilalaman ng file. Sa huli, tinanong ni Chavez si Isa Santos, na naroon din, si Pangulong Benjo. Naniniwala ba talaga siyang kasabwat ako? Naalala ni Isa ang sinabi ni Benjo nang magkamalay ito, na kahit may recording laban kay Chavez, sinabi pa rin nito, manalig kang hindi masamang tao si Chavez. Narinig ito ni Chavez at natigilan. Humingi siya ng pahintulot na dalawin si Benjo. Pagdating sa ospital, tulog na si Benjo. Naroon din si Leo Santos, humingi ito ng tawad kay Chavez sa pagdududa. Ngumiti si Chavez, sinabing naiintindihan niya. Habang tinitingnan si Benjo sa salamin, napagtanto ni Chavez ang kabutihan at tiwala sa tao ng Pangulong ito. Natapos ang pulong ng NSC. Ang pangunahing agenda, ayon sa source ni Goyo, pabilisin ni Ocampo, sa tulong ni Gomez at ilang general, ang plano na palawakin ng isang naval base sa isang estratehikong lokasyon, sa pilitang kukunin ang lupa ng mga mangingisda para gawing base militar laban sa katunggaling bansa, at posibleng para sa interes ng Amerika o ng VIP. Nang malaman ito ni Miguel Chavez, galit siyang nagtungo sa opisina ng Pangulo para komprontahin si Ocampo. Nagulat siya nang makitang si Ocampo ay mayabang na nakaupo sa mismong silya ni Pangulong Benjo, bagay na hindi ginawa ni Benjo kahit noong kalihim pa lang siya. Malakas siyang pinalayas ni Ocampo, huwag kang makialam sa trabaho ng nakatataas. Kasabay nito, ibinalita sa TV ang planong pagpapalawak ng base. Napanood ito ni Benjo at labis siyang nabahala. Nagulat si Aurora, kagagaling mo lang sa pamamaril, gusto mo pa ring bumalik sa Malacanang. Sina Senadora Delgado at Mayor Dalisay naman ay muling nag-presscon, nagkunwaring magkaibigan para makuha ang boto ng tao. Pagkatapos, pinuntahan ni Delgado si Ocampo, binalaan itong wala siyang awtoridad na isagawa ang pagpapalawak ng base at agawin ang lupa ng mga mangingisda. Awtoridad iyan ng halal na Pangulo, hindi ng pansamantalang Pangulo, giit niya. Ngunit mayabang na sumagot si Ocampo, ibinunyag na, nabayaran, na ng gobyerno, na kontrolado niya, ang mga mangingisda para suportahan ang desisyon. Binalaan pa niya si Delgado, sa taas ng trust rating ko ngayon, maniniwala sa akin ang taong bayan. Kahit anong gawin mo, wala kang magbabago. Masama ang loob na umalis si Delgado, binalaan si Miguel Chavez na mag-ingat kay Ocampo. Makalipas ang ilang sandali, muling sumugod si Chavez sa opisina ni Ocampo, sumisigaw, sa pilitang palawakin ang base, agawin ang tahanan ng maraming tao, tama ba iyon? Malamig na sagot ni Ocampo, ginagawa ko lang ang pinakamabilis at epektibong paraan. Hindi nagpatalo si Chavez, ang politika na walang proseso, walang sinusunod na tuntunin, hindi kailanman mapapaunlad ang bansa ng pangmatagalan. Pagsapit ng gabi, palihim na pumasok ang grupo ni Agent Isa Santos at Mizen sa DND Archives para maghanap ng dagdag na ebidensya laban kay Ocampo. Aksidente nilang narinig ang usapan sa telepono ni Ocampo at ng isang opisyal ng militar ng Amerika.
Lihim na isinusulong ni Ocampo ang pagpayag na magtayo ang Amerika ng base militar sa pinalawak na lugar, kapalit ng suportang politikal at militar mula sa Washington. Ang kasunduang ito ay direktang sumasalungat sa peace treaty na pinaghirapan ni Benjo at nang yumaong si Pangulong Aquino. Agad itong iniulat ni Isa kay Benjo, gamit ang lihim na linya. Kung magtatagumpay ang planong ito, lahat ng pagsisikap para sa kapayapaan ay mawawalan ng saysay. Samantala, abala ang mga kandidato sa pagkapangulo, Ocampo, Delgado, Dalisay, sa pangangampanya. Hinarap ng reporter na si Rowena Gomez si Migs Chavez, diretsahang tinanong ang chismis na kasabwat siya sa pambobomba. Galit na itinanggi ito ni Chavez, iginiit na napatunayan ng malinis siya. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kumakalat pa rin ang maling impormasyon, gawa-gawa ng kampo ni Ocampo. Dahil sa tindi ng pressure, nagpasya si Chavez na magsumite ng resignation letter. Ayaw niyang maging pabigat sa kampanya ni Benjo. Buong tiwala niyang sinabi kay Joey Reyes, siguradong tatakbo at mananalo si Pangulong Benjo. At ipinagbilin kay Leo Santos, alagaan mong mabuti si Sir. Ibinalita ni Leo Santos kay Benjo ang plano ni Chavez na magbitiw. Sinabi rin niyang kung magpapatuloy ang ganito, si Ocampo ang mananalo, kailangan ng kumilos ni Benjo. Naalala ang mga pinagdaanan, ang katapatan, at maging ang mga mapagpasyang hakbang ni Chavez, naunawaan ni Benjo na kailangan siya ng bansa, at kailangan niya rin ang mga taong tulad ni Chavez. Nagpasya siyang bumalik agad sa Malacanang, simula sa isang press conference pagkagising niya. Ang pagbabalik ni Benjo ay nangangahulugang mababawi kay Ocampo ang pagiging pansamantalang pangulo, babalik ito sa pagiging kalihim ng tanggulang pambansa. Sa press conference, sunod-sunod ang tanong ng mga reporter, karamihan ay tungkol kay Migs Chavez. Buong tapang na sumagot si Benjo, si Executive Secretary Chavez ay walang kinalaman sa pambobomba. Tinatanggihan ko ang kanyang resignation letter. Agad namang tumayo si reporter Rowena Gomez, tinanong ang nakahandang tanong, Ginoong Pangulo, tatakbo po ba kayo bilang opisyal na Pangulo? Lahat ng mata ay nakatutok kay Benjo. Hindi niya binaygo ang lahat, opisyal niyang idineklara, tatakbo ako bilang Pangulo sa darating na halalan. Pagkatapos ng presscon, bumalik si Benjo sa opisina ng Pangulo, pinasalamatan si Ocampo sa pamamahala, habang siya'y wala at formal na binawi ang pagiging pansamantalang Pangulo. Para mapadali ang kampanya, hinikayat ni Migs Chavez, na binawi na ang resignation, si Benjo na sumapi sa isang partido. Ngunit tumanggi si Benjo, sinabing ang paghahanap sa utak ng pambobomba ang prioridad, saka na ang partido. Nainis si Chavez. Ngunit iba ang reaksyon ni Joey Reyes. Sinabi niya kay Chavez na ayaw niyang manalo si Benjo. Binalikan niya ang sinapit ni Pangulong Aquino na naglingkod ng tapat ngunit hindi pinahalagahan. Ang bansang ito, mapait na sabi ni Reyes, ay hindi karapat-dapat sa isang mabuting pinuno. Kasabay nito, dinalaw ni Agent Isa Santos si Agent Marco Reyes sa kulungan. Ikinwento niyang buhay pa si Tein at protektado ni Ocampo, hinimok siyang sabihin na kung sino ang kumidnap sa anak niya. Ngunit tumanggi pa rin si Marco Reyes dahil sa takot para sa pamilya. Sa kabilang dako, nagdala muli ng pagkain ang mga tauhan ni Ocampo para sa batang bihag. At nakakatakot, si Tein, na dapat ay patay, ay naroon sa harap ng bata, may masamang ngiti. Bigla, inatake na naman ng allergy ang bata, namimilipit sa sahig. Si Benjo naman ay nagsisimula na ng kanyang kampanya. Dahil unang beses, alalang-alala si Migs Chavez, paalala ng paalala. Nakipagkamay si Benjo para batiin ang isang babaeng direktor na nanalo ng award. Sa simula, parang mababa ang tingin nito sa kanya. Ngunit nang magsalita si Benjo tungkol sa kahulugan ng pelikula, nagulat ang direktor. Pagkatapos, hinawakan ng direktor ang kamay ng isang kasamang babae at inanunsyo sa media, siya ang mahal ko. Natigilan si Benjo. Sa Pilipinas,
sensitibo pa rin ang usapin ng same-sex relationship. Agad itong binalita na may headline na, Pangulo, suportado ang same-sex love. Dahil dito, pagbalik sa Malacanang, iminungkahi ni Benjo sa gabinete na pag-aralan ang pagpasa ng anti-discrimination law, kasama ang SOGIE. Ngunit walang sumang-ayon sa panahong ito, dahil tiyak na magdudulot ito ng kontrobersya at magpapababa sa kanyang ratings bago ang halalan. Sa isang panayam, hindi sinasadyang nabanggit ng tagapagsalitang si Juan de la Cruz ang tungkol sa draft bill. Si Benjo, na hindi pa alam na kumalat na ang balita, ay nagsasalita pa tungkol sa kahalagahan ng batas para protektahan ang lahat, ikinukumpara sa ibang bansa. Pagkatapos, dala ni de la Cruz ang balita at humingi ng tawad. Ipinaliwanag ni Joey Reyes na ang galit ng publiko ay dahil ang SOGIE provision ay itinuturing na pag-endorso sa same-sex marriage. Agad na nagsagawa ng press conference si Tonyo Ocampo, sinamantala ang isyo para batikyusan si Benjo, ipininta ang sarili bilang tagapagtanggol ng tradisyonal na pamilya, na lalong nagpataas sa kanyang ratings. Malalaking grupo ng relihiyon ang nagprotesta rin. Nagmamadaling ibinalita ito ni Migs Chavez kay Benjo, nag-aalalang kung magkakaisa ang mga grupong ito laban sa kanya, hindi na siya mananalo. Sa panig ng mga kidnapper, dahil lumalala ang kalagayan ng bata, napilitang dalhin ito ni Taein sa ospital. Nalaman ng doktor na may matinding allergy ito sa harina at nagtaka kung bakit hindi alam ng ama. Mabuti na lang, isang nurse ang nakapansin sa kakaibang kilos ni Taein at sa kalagayan ng bata, palihim itong nag-report kay Mizen. Mabilis na nagpunta sina Isa at Mizen sa ospital, ngunit nakaalis na si Taein kasama ang bata. Mabilis na lumabas si Isa, nagmasid, at natano sila. Natigilan siya ng mapagtantong buhay nga si Taein at protektado ni Ocampo. Akala niya'y dadalhin na ni Taein ang bata, ngunit iniwan lang niya ito sa tabi ng kalsada at umalis. Agad na kinuha ni Isa ang bata at ibinalik sa ina. Pagkatapos, nagtungo sina Isa at Mizen sa morgue para suriin muli ang bangkay na sinabing si Taein. Tama nga, ibang tao iyon. Sakto namang tumawag si General Goyo del Pilar, ibinalitang natagpuan nila ang isa pang mataas na opisyal na nakaalam tungkol sa bombing simulation file ngunit buhay pa at hindi pa nalalantad, si Admiral Enrique, Ricky, dating on. Ngunit, pagkatapos tanungin ni Goyo, sumagot si Admiral kung ikaw ako, noong pinasabog ang batasan, aamin ka bang nakita mo ang file na iyon? Iginiit niyang wala siyang access noon, paano niya ito magagamit sa terorismo? Dahil sa matibay na alibay at argumento, inalis si Admiral sa listahan ng mga sospek. Iniulat ito ni Goyo kay Benjo. Ngayon, lahat ng focus ng investigasyon ay pansamantalang nakatuon na lamang kay Tonyo Ocampo. Pag-uwi sa bahay, nagtanong si Aurora kung bakit hindi sinabi ni Benjo na tatakbo siyang pangulo. Mahinahong sumagot si Benjo. Natakot daw siyang hindi payagan ng mahal niyang asawa kaya itinago niya ito. Gabi na, sinuri ni Mizen ang mga record ng mga profesional na boksingero. Naroon nga si Taein, ngunit nakasaad na kalilipat lang nito ng Japanese citizenship at ang tunay niyang pangalan ay Zanbi. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng LTE na isinulat ni Muong? Maaaring acronym ng organisasyon, lugar, o ibang codename. Kinabukasan, nagmamadaling pinuntahan ni Migs Chavez si Leo Santos, nahihiya ngunit nagtapat na ng nararamdaman. Ngunit eksakto namang pumasok si Juan de la Cruz, dala ang resulta ng unang survey, bumagsak ng husto ang ratings ni Benjo dahil sa anti-discrimination bill. Nagsaya ang mga kalabang partido at nagkaisa para tuluyang pabagsakin si Benjo. Agad namang nagtungo si Senadora Delgado sa Malacanang, nag-alok ng tulong, ipasa ang batas, susuportahan niya ng buo. Ngunit aabutin ng 60 araw ang proseso, at patapos na ang termino ni Benjo. Sinabi ni Delgado na, hahatiin nila ang responsibilidad kung igigiit ni Benjo ang panukala. Naghinala si Benjo.
Binalaan siya ni Juan de la Cruz na laro lang ito ni Delgado para tuluyan siyang matanggal sa karera. Ipinagtanggol ni Mix Chavez ang prinsipyo ni Benjo, nakipagtalo kay De La Cruz. Paglabas nila, nagyaya silang magbasketball, hindi magsuntukan. Nanalo si De La Cruz. Kasabay nito, kinausap ni Admiral On si Tonyo Ocampo. Ibinunyag niyang ang makapangyarihang taong nasa likod ni Ocampo ay si VIP, at hawak din nito ang ebidensyang maaaring magdiin kay Ocampo. Narinig lahat ito ng team ni Isa Santos, sa pamamagitan ng bug kay Admiral On. Mayabang na sinabi ni Ocampo na malapit na siyang maging pangulo at wala nang makakapigil sa kanya, huwag daw siyang pakialamanan ni Admiral On. Nang malaman niyang may hawak na ebidensya laban sa kanya si VIP, agad niyang inutusan si Kim na ayusin ang pagkikita nila ni VIP, kung hindi ay aatras siya sa pagkapangulo at masisira ang plano nito. Nangako si Kim na ipararating ang mensahe, bakas ang kaba sa mukha bago ibaba ang telepono. Ang huling paghaharap at ang pagbubunyag sa VIP ay papalapit na. Paglalantad ng lihim at ang huling pagtataya sa kabila ng mga pag-aalinlangan at panganib, itinuloy pa rin ni Pangulong Benjo Rosales ang nakatakdang pormal na panunumpa sa tungkulin ng mga kalihim ng pambansang pamahalaan ng pagkakaisa, kasama na si Tonyo Ocampo. Samantala, sina Agent Isa Santos at Mizen, gamit ang susi ng apartment mula kay Tein, ay natunton ang lugar kung saan isinagawa ang pamamaril. Ito ay nasa gusaling katapat ng lokasyon kung saan magtatalumpati si Benjo, pagkatapos magkamalay. Natuklasan nila ang mga bakas ng isang maingat na inihandang plano ng pagpaslang. Gamit ang propesyonal na kasanayan, si Tein, ang tunay na sniper, iba sa nasugatan sa mall, ay nakapasok sa unit kanina pa, binuo ang sniper rifle, at itinutok kay Benjo. Sakto namang papalapit sina Agent Isa Santos at ang kanyang team sa gusali, natanggap niya ang recording mula kay kalihim Leo Santos ang tawag na nagtanggal ng kapangyarihan kay General Luna. Ang tumawag ay si Executive Secretary Mix Chavez. Kasabay nito, natuklasan ng security ni Ocampo, Gomez ang presensya ni Isa. Bago mahuli, nagpaputok si Isa patungo sa bintana ng unit ni Taein. Ngunit huli na. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Bumagsak si Benjo. Nagkagulo ang lahat. Isinugod si Benjo sa ospital. Nakaligtas siya ngunit kailangan ng agarang operasyon dahil sa mga piraso ng bala malapit sa puso. Ang kalihim ng pananalapi, ang dapat sanang pansamantalang hahalili, ay biglang natagpo ang patay. Ang pumangalawa sa linya, na may pinakamataas na tiwala ng publiko, ay si kalihim Tonyo Ocampo. Kinumpronta ni Ocampo ang tauhang si Kim tungkol sa pamamaril na hindi niya alam. Kinwestiyon ni Director General Gomez si Isa Santos, ngunit nanahimik ito. Bago operahan, nakiusap si Benjo kay Senadora Delgado na pigilan si Ocampo. Opisyal na naging pansamantalang pangulo si Ocampo sa pangalawang pagkakataon. Lihim na nag-ugnayan si General Goyo del Pilar kay Isa, kinumpirmang kakampi siya. Mabilis na gumawa ng mga desisyon si Ocampo, nagpapakitang handa na siya. Nabigo si Delgado na pigilan siya. Nagpanggap sina Isa at Goyo na nag-aaway para makapagpalitan ng impormasyon. Kinausap ni Goyo si Mizen tungkol sa sniper na si Tein. Iniutos ni Ocampo na patayin si Tein kapag natagpuan, sa kabila ng pagtutol ni Leo Santos. Iniulat na, tagumpay, ang misyon. Nagkaroon ng komplikasyon ang operasyon ni Benjo, nahulog siya sa malalim na koma. Nag-alala ang kampo ni Benjo na ibaon na ni Ocampo ang katotohanan. Ngunit nanatiling kalmado si Mix Chavez, na ikinagalit ni Leo Santos. Nag-preskon si Ocampo, inanunsyong napatay na ang sniper at nagdeklara ng gyera sa terorismo, na nagpataas sa kanyang popularidad. Nagkamalay si Benjo. Ibinalita ni Juan de la Cruz ang sitwasyon. Nais lang ni Aurora na magpahinga ang asawa. Ibinalita ni Leo Santos ang utos ni Ocampo na patayin ang sniper at ipinarinig muli kay Benjo ang recording ni Chavez. Lalong nag-isip si Benjo. Iginiit ni Isa Santos na kay Benjo lang siya magsasalita.
Iniligtas ni General Goyo si Isa ayon sa utos ni Benjo. Inatasan itong lihim na imbestigahan si Ocampo at ibinigay ang recording ni Chavez. Nagpulong ang National Security Council, Ocampo, Gomez, militar, ng lihim, hindi inimbitahan sina Chavez at Leo Santos. Nagalit si Chavez, dinala siya ni Goyo para mag-usap. Tapat na inamin ni Chavez ang tungkol sa tawag kay Luna na utos ni Joey Reyes. Iginiit na pareho silang walang alam sa nilalaman ng simulation file dahil ipinasira ito ni yumaong Pangulong Aquino. Tumugma ang salaysay, napatunayang nagsasabi ng totoo si Chavez tungkol sa hindi niya pagkaalam sa sabuatan. Tinanong ni Chavez si Isa kung naniniwala si Benjo na kasabwat siya. Ikinwento ni Isa ang tiwala ni Benjo kay Chavez. Naantig si Chavez, dumalaw kay Benjo ngunit tulog ito. Humingi ng tawad si Leo Santos kay Chavez. Nagpa siya ang NSC na ituloy ang pagpapalawak ng naval base, agawin ang lupa ng mga mangingisda. Kinumpronta ni Chavez si Ocampo na nakaupo sa silya ng Pangulo. Pinalayas ni Ocampo si Chavez. Napanood ni Benjo sa TV at nabahala. Nagkunwaring nagkaise sina Delgado at Dalisay para sa halalan. Binalaan ni Delgado si Ocampo tungkol sa pag-agaw ng lupa ngunit tinakat lang siya pabalik ni Ocampo gamit ang popularidad. Muling kinumpronta ni Chavez si Ocampo tungkol sa etika. Narinig ng grupo ni Isa si Ocampo nakausap ang Amerika tungkol sa pagtatayo ng base militar, taliwas sa Peace Treaty. Iniulat ito ni Isa kay Benjo. Nangampanya ang mga kandidato. Tinanong ni Rowena Gomez si Chavez tungkol sa tsismis na kasabwat siya. Dahil sa pressure, nag-resign si Chavez para hindi makasagabal kay Benjo, naniniwalang mananalo ito. Ibinalita ni Leo Santos kay Benjo. Nagpa siya si Benjo na bumalik agad sa Malacanang, nag-press con, tinanggihan ang resignation ni Chavez at nagdeklarang tatakbo siyang Pangulo. Nabawi kay Ocampo ang pagiging pansamantalang Pangulo. Hinikayat ni Chavez si Benjo na sumali sa partido ngunit tumanggi ito, inuna ang kaso. Naging pesimistiko si Joey Reyes sa tsansa ni Benjo. Dinalaw ni Isa si Marco Reyes, hinimok na ilantad ang kidnapper ng anak ngunit tumanggi pa rin ito. Nagpakita si Tein sa Batang Bihag, muling inatake ito ng allergy. Dumalo si Benjo sa isang event, nakilala ang babaeng direktor na nag-out bilang miyembro ng LGBTQ dagdag community. Naging issue ito sa media. Iminungkahi ni Benjo ang Anti-Discrimination Law, SOGIE, na umani ng batikos at nagpababa sa kanyang ratings. Ginamit ito ni Ocampo para batikusin si Benjo. Nagprotesta ang mga grupo ng relihiyon. Dinala ni Tein ang Batang Bihag sa ospital. Isang nurse ang nag-report kay Mizen. Dumating sina Isa at Mizen ngunit nakaalis na si Tein, iniwan ang bata sa tabi ng kalsada. Nailigtas ni Isa ang bata. Kinumpirma nilang peke ang bangkay ni Tein. Iniulat ni General Goyo na si Admiral On ay buhay at alam ang tungkol sa simulation file. Ngunit iginiit ni Admiral On na wala siyang access kaya inosente siya. Lahat ng hinala ay bumalik kay Ocampo. Natuklasan ni Mizen na si Tein ay nagpalit ng Japanese citizenship, tunay na pangalan ay Zanbi. Ano ang LTE? Nagtapat si Chavez kay Leo Santos, na istorbo ni De La Cruz na may dalang masamang survey results. Nag-alok ng tulong si Delgado kay Benjo para ipasa ang batas na isang patibong. Nag-away sina Chavez at De La Cruz, na uwi sa basketball. Narinig ng team ni Isa si Admiral On na kausap si Ocampo tungkol kay VIP na may hawak na ebidensya laban kay Ocampo. Hiniling ni Ocampo na makipagkita kay VIP, kung hindi ay aatras siya. Pumayag si Kim na iparating ang mensahe, bakas ang kaba. Sa mga sandaling ito, nag-iisip si Pangulong Benjo, ipasa ba ang batas ayon sa prinsipyo, o unahin ang kampanya. Biglang dumating ang babaeng direktor. Nagpasalamat ito kay Benjo dahil nagbigay ito sa kanya ng lakas ng loob na magpakatotoo. Nangako siyang iboboto siya. Dahil dito, nagpa siya si Benjo.
Tinawagan niya si Executive Secretary Migs Chavez, nagpatawag ng agarang pulong ng gabinete, pag-usapan ang pagsusumite ng panukalang batas laban sa diskriminasyon sa Kongreso. Kinabukasan, formal na napawalang sala at pinalaya si Agent Marco Reyes. Ligtas nang nakauwi ang kanyang pamilya. Ngunit sa di kalayuan, may lihim pa ring nagmamasid. Labis na ikinagalit ni Director General Ricky Gomez ang paglaya ni Isa Santos, utos ni Benjo. Muling nagbabala si G. Joey Reyes, ang pagsusumite ng panukalang batas ay magpapabagsak sa ratings ni Benjo, halos tiyak na ikakatalo nito kay Ocampo. Sa kabilang banda, si Agent Isa Santos, na sinusundan si Admiral On, ay natunton ang lihim na tagpuan ni Kim. Sa pamamagitan ng pag-eavesdrop kina On at Kim, napagtanto niyang mas malawak pa ang network ng mga kasabwat. Maya-maya pa, binuksan ni Kim ang isang lihim na kabinet, puno ito ng matitibay na ebidensya laban kay Tonyo Ocampo. Samantala, nagsimula ang pulong ng gabinete sa Malacanang. Nakakagulat, umurong si Pangulong Benjo. Inanunsyo niyang hindi niya isusumite agad ang panukalang batas laban sa diskriminasyon, sa halip ay ipapasa niya ang responsibilidad sa susunod na halal na Pangulo. Nagtaka ang lahat, 5 minuto lang ang itinagal ng pulong. Si Senadora Delgado, nang malaman ito, ay tila nadismaya, ngunit may kaunting ginhawa rin, dahil ang anak niya pala ay LGBTQ dagdag din na nasa ibang bansa. Nang gabing iyon, si Agent Isa Santos, sa kabila ng babala ni Mizen, ay nagpasyang pasukin ang lihim na tagpuan ni Kim. Natagpuan niya ang kabinet na may ebidensya laban kay Ocampo. Bigla, may lumitaw sa likod niya, pinatulog siya at dinala paalis. Nakarating ang balita kay General Goyo, ngunit huli na nang dumating sila. Labis na nag-alala si Benjo, iniutos na protektahan ang lahat. Dumating si Kim para kausapin si Ocampo, tungkol kay VIP, ngunit wala si VIP. Nagbanta si Kim, mula kay VIP, na may kapalit ang paglampas sa limitasyon. Ngunit hindi natakot si Ocampo, kapag naging Pangulo ako, hindi ko patatawarin ang organisasyon ninyo. Kasabay nito, nagkamalay si Agent Isa Santos sa loob ng isang truck na puno ng pampasabog, dala ni Taein. Mabilis siyang nakatakas. Nang makitang patungo ang truck sa isang mall, buong tapang siyang bumalik, inagaw ang manibela at itinapon ang truck sa ilog. Bago tumalon, nagpadala siya ng mensahe kina Mizen at Benjo, nasa akin ang ebidensya. Nailipat na. Bago pala siya mahuli, nai-back up at naipadala na niya ang files kay Mizen. Agad naglabas ng arrest warrants laban kay Ocampo at iba pa. Ngunit nakatanggap din ng tip si Ocampo, mula kay Gomez, at mabilis na tumakas. Naabutan ng mga ahente ang bakanteng opisina. Napagtanto ni Ocampo na iniwan na siya ng organisasyon ni VIP, putol na ang komunikasyon kay Kim. Biglang tumawag si Admiral On kay Ocampo, inalok na sumali sa planong military coup na inihanda nila ni Gomez. Layunin, agawin ang kapangyarihan bago ang halalan. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, pumayag si Ocampo. Sa isang lihim na base militar, handa na ang mga tangke at armas. Ngunit narinig ni Agent Marco Reyes, na lihim na ipinasok ni Goyo, ang plano. Nang magre-report na sana siya, nahuli siya ni Director General Gomez at binugbog. Mabuti na lang, dumating sina General Goyo at Isa Santos, na nailigtas mula sa ilog, para iligtas siya. Agad bumalik si Marco Reyes sa Malacanang, iniulat ang planong coup. Nagulat sina Benjo. Ipinaliwanag ni Joey Reyes na ang utos ang pinakamahalaga sa militar, at matagal nang may lihim na network sina On at Gomez. Isa lang ang posibleng makapigil, si General Antonio Luna. Agad pinuntahan ni Benjo at Reyes si Luna. Galit itong tumanggi sa simula. Ngunit tapat na humingi ng tawad si Benjo at ipinaliwanag ang panganib sa bansa. Binigyan niya ng pagpipilian si Luna. Tumulong o haharapin ang Air Force at Navy na kokontra sa Army, na magdudulot ng Civil War. Nang gabing iyon, hinarang si Tonyo Ocampo habang papunta sa puwersa ng coup.
Napalibutan siya ng team ni Isa Santos. Akmang sisuko na siya, ngunit isang tapat niyang tauhan ang bumaril sa kanya at pagkatapos ay nagpakamatay, itinuturing na kahihiyan ang pagsuko. Maya-maya pa, dumating si General Luna sa GHQ ng Army. Kinabahan ang lahat sa Malacanang. Sasali ba siya sa coup? Naghihintay ng utos ang Air Force at Navy. Ngunit tinupad ni Luna ang pangako. Ginamit niya ang kanyang impluwensya para pigilan sina Admiral On at ang mga rebeldeng opisyal. Mabilis na kumilos ang mga tapat na sundalo, inaresto ang mga utak ng coup. Sinumbatan ni Admiral On si Luna. Sumagot si Luna, dahil mas mataas ang pagmamahal ko sa bayan kaysa personal na karangalan. At dahil sa kabutihan ni Pangulong Benjo, naniniwala akong may pag-asa ang bansang ito. Napigilan ang coup. Ibinalik sa pwesto si General Luna. Nag-report siya kay Benjo, na naiyak sa tuwa. Nang gabing iyon, si Isa Santos ang nag-interoga kay Admiral On, habang si Marco Reyes naman kay Director General Gomez. Pareho ang sinabi nila, utos lahat ni VIP, na hindi nila kilala ng personal, si Kim lang ang tagapamagitan. Sinuri ang lahat ng CCTV na may kinalaman kay Kim, at sa wakas, nakuha ang mukha ng VIP, isang maimpluwensyang negosyanteng Amerikano na may lahing Koreano. Ibinalita ang pagkamatay ni Tonyo Ocampo habang nanlalaban. Ngunit itinago muna ni Benjo ang tungkol sa tangkang coup para hindi magpanik ang publiko bago ang halalan. Nakiusap siya kina Delgado at Dalisay na manahimik muna. Ibinigay niya ang larawan ni Kim at VIP, humingi ng tulong sa paghahanap. Kinabukasan, nanguna na sa survey si Benjo. Dahil sa husay ng pamumuno ni Benjo, pumayag na si Joey Reyes na pamunuan ang kanyang kampanya. Natuklasan ni Migs Chavez ang mga litrato ni Kim kasama si Senadora Delgado, mga lumang social event photos, ginamit ni VIP para takutin si Delgado. Naniniwala pa rin si Benjo na hindi kasabwat si Delgado. Ipinasa niya ang ebidensya kay Isa Santos para suriin. Tumawag si Kim, nagtatago, kay Delgado, nagbantang ilalabas ang mga litrato. Kasabay nito, may nag-leak sa media tungkol sa itinagong coup, binatikos si Benjo. Nahirapan si Juan de la Cruz na ipagtanggol ang Malacanang. Muling bumaba ang ratings ni Benjo. Iminungkahi ni Migs Chavez na ilabas ang investigasyon kay Senadora Delgado. Kinausap ni Joey Reyes si Benjo, sinabing minsan kailangang gawin ang lahat para manalo. Tinawagan ni Benjo si Delgado, sinabing iniimbestigahan siya. Kalmado pa rin si Delgado, ngunit pag-uwi ay inutusan ang tauhan na ihanda ang pagtakas ni Kim palabas ng bansa. Natuklasan ni Mizen ang plano ng pagtakas ni Kim. Nang gabing iyon, nag-abang ang mga ahente sa airport. Pagkatapos ng habulan at bar-ilan, sa tulong ni Marco Reyes at Isa Santos, nahuli ng buhay si Kim. Lumabas na nakipagtulungan pala si Delgado kay Benjo. Kinabukasan, inanunsyo ni Juan de la Cruz ang pagkakahuli sa kasabwat sa pambobomba. Muling tumaas ang suporta kay Benjo. Nakausap ni Migs Chavez si Joey Reyes, sinabing laging nananalo si Benjo dahil mabuti siyang tao. Hiniling niyang bumalik na si Reyes para tumulong. Galit pa ring tumanggi si Reyes, dahil sa sinapit ng mga dating pangulo. Pinuntahan niya si Benjo para mag-resign. Ngunit ginamit ni Benjo ang mga pinagdaanan nila para kumbinsihin si Reyes na posible pa ring maging mabuti kahit nasa kapangyarihan, at si Reyes ang patunay. Nagbago ang isip ni Reyes, pumayag na sumali sa kampanya. Sa interrogation room, si Marco Reyes ang kumausap kay Kim. Pumayag lang si Kim na ilantad si VIP kung makakausap niya ang pansamantalang pangulo at mapapawalang sala. Pumunta si Benjo. Biglang umamin si Kim na siya si VIP, ang utak ng lahat. Nagduda si Benjo. Tumawa si Kim, sinabing ang pinagkakatiwalaang kasamahan ni Benjo ang tumulong sa kanya. Kasabay nito, lumabas ang huling survey results. Malungkot ang lahat. Ngunit biro lang pala nangunguna si Benjo. Ngunit may kondisyon si Kim, pardon kapalit ng pangalan ng traidor. Nagpulong sina Benjo,
Mariing tumutol si Joey Reyes sa pardon. Tinawagan ni Benjo sina Delgado at Dalisay, hiniling na suportahan ang kontrobersyal na pardon para hatiin ang political fallout. Sa interrogation room, biglang inatake ng seizure si Kim. Isinakay siya sa ambulansya, ngunit puro tauhan pala ni VIP, sa pamumuno ni Taein, Zanbi na buhay pa at malakas na, ang sakay. Tinurukan nila si Kim ng gamot, gumaling ito agad. Plano pala ang lahat, may gamot sa baon niyang pagkain. Lumiko ang ambulansya, nakatakas sila. Nasa rooftop na sila, naghihintay ng helicopter. Ngunit dumating sina Isa at Marco Reyes. Bigla, isang sniper, utos ni VIP, ang bumaril at pumatay kay Kim. Ang sniper ay si Taein, Zanbi. Nawala ang tanging testigo. Ang mga nahuling tauhan na lang ang mapagtatanungan. Nagbigay ng palaisipan si Benjo kay General Goyo, kung ikaw si Agent Miguel Cruz, sino ang una mong sasabihan at pagkakatiwalaan? May naalala si Goyo at mabilis na umalis. Bisperas ng halalan, abala ang team ni Benjo. Gumawa si Migs Chavez ng bagong slogan, pinagtawanan sa una pero naging patok. Umuwi si Benjo, ipinagluto siya ni Aurora ng paborito niyang ulam bilang suporta. Ang laban para sa Malacanang ay nasa pinakasukdulan. Ang huling katotohanan at ang di inaasahang landas ang asawa ay malapit ng maging opisyal na pangulo, ngunit ang saya ay hindi pa buo nang humahangos na dumating si Mizen, 10 taon na ang nakalilipas. Nagsampa ng kaso si Kim at ang isang grupo ng mga veterano laban sa gobyerno para sa danyos na tinamo nila sa isang operasyon laban sa mga rebelde noon. At ang abogadong kumatawan sa kanila ay walang iba kundi si Joey Reyes, NG Han. Kasabay nito, dala ni General Goyo del Pilar, Foy Trung Kang, ang huling ebidensya, ang recording ng tawag na nag-uulat tungkol sa banta ng pambobomba noong araw na iyon, na ipinadala ni Agent Miguel Cruz, THC Vu, Song, Juno, direkta kay Joey Reyes. Nagtakda pa sila ng pagpupulong pagkatapos noon para sa detalye. Nang makita at marinig ang lahat ng ebidensya, natulala si Pangulong Benjo Rosales. Hindi siya makapaniwala na ang taong pinakaiginagalang at pinagkakatiwalaan niya, ang gumabay sa kanya sa pinakamahihirap na sandali, ay siya palang si VIP, ang tunay na utak sa likod ng kakilakilabot na pambobomba at ng buong masalimuot na sabuatan. Agad na hiniling ni Benjo na makausap ng sarilinan si Joey Reyes. Kalmado niyang inilahad ang lahat ng hinala at ebidensya. Nang mapagtantong nabisto na siya, hindi na nagkaila pa si Reyes. Mapait niyang inamin, bulok na talaga ang bansang ito, Benjo. Ang mga mabubuting pinuno tulad ni Aquino ay nabibigo, tinatalikuran ng taong bayan, dinudurog ng sistemang ito. Kaya naisip kong kailangang ubusin ang lumang makinarya, gamitin ang isang malinis na tulad mo para magtayo ng bago, isang mas matatag na rehimen. May pagmamalaki pang idinagdag ni Reyes, pero kung ibubunyag mo ako, mananagot ka rin. Dahil ikaw ang humirang at nagtiwala sa akin. Bago ang nakatakdang huling mahalagang talumpati ni Benjo bago formal na pumasok sa karera sa pagkapangulo, naghanda pa si Executive Secretary Migs Chavez ng mga madamdaming video na pumupuri sa pamumuno at kabutihan ni Benjo. Dumating ang sandali ng kanyang pinal na deklarasyon. Sina Migs Chavez, Leo Santos, Juan de la Cruz, at ang buong team ay puno ng pag-asa. Ngunit, sa harap ng mikropono, isang desisyon ang binitiwan ni Benjo na ikinagulat ng lahat, ipinapahayag ko, ang aking pag-atras sa kandidatura sa pagkapangulo. Nagulantang ang lahat, hindi makapaniwala. Nasa kanya ang pinakamataas na ratings, halos sigurado na ang panalo. Ipinaliwanag ni Benjo ang dahilan, sa panahon ng aking pansamantalang panunungkulan, may isang utak ng terorismo na nasa loob mismo ng Malacanang. Bilang pinakamataas na pinuno, kailangan kong akuin ang responsibilidad sa malubhang pagkukulang na ito. Sa huli, binigkas niya ang slogan na inihanda ni Migs Chavez, ngunit may ibang kahulugan, tila isang habilin para sa hinaharap,
para sa isang Pilipinas kung saan maaaring manalo ang mabubuting tao. Pagkatapos, pinuntahan ni Benjo si Joey Reyes, na inaaresto na ni General Goyo. Tinitigan niya sa mata ang dati niyang tagapayo at buong tapang na sinabi, kahit gaano kahirap baguhin ang bansang ito, hindi ako susuko. Lumapit si Migs Chavez, sinisisi si Benjo kung bakit ginawa ang desisyong iyon nang hindi nagsasabi. Hindi niya matanggap ang nangyari. Ngunit matapos ipaliwanag ni Benjo ang tungkol sa pananagutan at paniniwala sa ibang kinabukasan, sa wakas ay natanggap din ito ni Chavez, bagamat may halong panghihinayang. Ang 60 araw na termino ni Pangulong Benjo Rosales ay nagtapos na. Sa kanyang pag-alis sa Malacanang, lahat ng empleyado, mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa, ay nakahilera sa lobby. Tahimik na yumuyuko bilang pagpapakita ng malalim na respeto sa kagalang-galang na pansamantalang Pangulo, naggamabay sa bansa sa gitna ng unos at naglakas loob na unahin ang pananagutan kaysa kapangyarihan. Sa wakas, nakabalik na si Benjo sa ordinaryong buhay, simple at masaya kasama ang kanyang minamahal na pamilya. Ngayon ang araw ng kanilang family camping sa isang tahimik na probinsya. Nagkaroon sila ng mahabang oras para mag-usap ng mag-asawa. Ibinahagi ni Benjo ang magandang balita, inalok siya ng Stanford University sa Amerika na maging visiting professor. Ngunit tinanggihan niya ito, masyadong matagal na malalayo sa pamilya, sabi niya, mahihirapan ako. Ngunit tumingin ng malalim si Aurora sa mata ng asawa, alam niyang may iba pang dahilan, mas malalim na dahilan, kung bakit nais niyang manatili sa Pilipinas. Samantala, sa Maynila, inanyayahan si Migs Chavez ng isa pang kandidato sa pagkapangulo para sumapi sa kampo nito. Agad itong tinanggihan ni Migs. Frank kanyang sinabi